Kagaya nga po ng sabi ko sa inyo kanina, I want to talk to you about something foundational. Isa po itong foundation para sa mga matatagal ng Kristiyano. Marahil po ang gusto kong sabihin ay ito po isang paalala muli. At para naman doon sa mga bagong mga Kristiyano, gusto ko pong maintindihan ninyong mabuti yung buhay ng isang Kristiyano. Ayan. Ang title po ng ating sermon today is called The Lordship of Jesus Christ. So today, we'll explore what it means to truly call Jesus Lord. Ayan. So, hindi lamang po sa salita, hindi lamang po sa bibig, but in every area of our life. Samahan niyo po ako, please open your Bible in Book of Matthew, chapter 15, verse 8. Yan, kagaya nga po ng sabi ko sa inyo kanina, gusto kong maunawaan nating mabuti, gusto kong ibalik doon sa mga matatagal ng mga Kristiyano, doon sa mga bagong Kristiyano, gusto ko pong ma-remind po muli ang bawat isa about who is really the Lord sa buhay natin and about the Lordship of Jesus Christ sa buhay natin. Kasi minsan, baka nakakaligtaan natin, baka sa bibig na lang pala yung Lordship ng Panginoong Jesus sa buhay natin. Kaya sabi sa Matthew 15:8, "These people honors me with their lips." Parang lip service na lang. Sa bibig na lang na sinasabi na He is my God, He is my Lord. Diba? Baka sa bibig na lang, but their heart is far from me. So talagang very deceitful talaga yung puso, no? Tapos ganun din yung bibig. Okay. Now, ano nga ba talaga ibig sabihin for Jesus to be the Lord of your life? Siya ba talaga yung nag-reign, nag-rule in every area? O guess lang siya kung kailan lang natin gusto? Kasi may mga tao na gumagawa sila ng sarili nilang Diyos. When we say this, gumagawa ng sarili nilang Diyos, may mga tao kasi na gusto nila yung Diyos ang sumusunod sa kanila. Tama? Ito yung gusto kong Diyos na siya yung susunod kung kailan ko gusto mag-church, kung kailan ko gusto mag-pray, kung kailan ko gusto magbasa ng Bible, kung kailan ko gusto mag-win ng soul, ako yung masusunod. But when Jesus is your Lord, everything changes. Kaya ngayong umaga po, explore natin. Gusto ko explain sa inyo further, what does that mean that Jesus is Lord? Diba? Sino dito yung pag nagpe-pray, sabi niya, my Savior and my Lord. Diba? Ganun lagi tayo, my Savior and my Lord. Okay. Now, explain natin sa inyo sa pinakapayak po na paraan, maunawaan natin. Now, the word Lord means master, ruler, king. Kaya nga sabi natin kanina, totoo ba talaga na si Jesus talaga yung nagre-reign? Siya talaga ba yung nagro-rule sa buhay natin? Siya ba yung master natin? Siya ba yung king sa buhay natin? It means Jesus has ultimate authority over your life. Pag tinawag mo siyang Lord. So when He's Lord, He's the one calling the shots. Hindi ikaw, hindi ako, hindi yung kaibigan mo, hindi yung mga circumstances. So, pag sinabi nating Lord, pag tinawag natin siyang Lord, He is our master. Amen. He is our King. He reign sa buhay natin. And then also, Lord means ownership. Pag siya yung Lord, tinawag mo siyang Lord, ibig sabihin, meron siyang ownership sa atin. He has rightful claim over our lives. Naalala ninyo, tinubos tayo. Tama? Tinubos tayo. Sabi ng 1 Corinthians chapter 6, 19-20, or do you not know? Hindi mo ba nalalaman that your body is a temple of the Holy Spirit within you? Sino dito yung naniniwala na siya ay templo ng banal na Espiritu? Okay, tinan nyo ha. Whom you have from God. You are not your own. Ibig sabihin, the moment you said yes
kay Lord Jesus Christ, the moment tinanggap mo ang Panginoong Jesucristo bilang tagapagligtas mo, you are no longer your own. Meron na nagmamay-ari sa'yo. Amen ba yon? Kaya di ba lagi nating naririnig tayo po, we have been redeemed. Tayo ay tinubos, binayaran tayo. For you were bought with a price. Binili tayo, not by silver, coin, o anumang mga precious stones. Tayo po ay tinubos, binili, binayaran ng dugo ni Jesucristo. Amen. So, you are no longer your own. Kasi yung sabi, hindi, buhay ko to. Akin to, ako to eh. No. Hindi po. The moment you said yes to Jesus as your Lord, hindi na ikaw yan. Hindi na ikaw ang may-ari niyan. Kaya nga sabi, pangalagaan natin yung ating katawan dahil templo ng banal na spirito yan. Glorify God in your body. Kasi kung ano-ano pinagagawa natin sa body natin eh. Amen? May guilty ba dito? So, Lord means ownership. Lord means authority. Diba? Pag sinabing authority, He commands our obedience. Remember the passage in book of Luke chapter 6 verse 46? Sabi ni Jesus, why do you call me Lord, Lord? And do not do what I say. Kasi pag tinawag mo siyang Lord, meron na siyang authority over you. And it commands our obedience. Eh nga naman, ba't tinatawag natin siyang Lord, Lord, pero di naman natin ginagawa kung ano yung sinasabi niya? So today, kailangan po siguro tayo magkaroon ng self-examination para sa mga matatagal ng Kristiyano, para doon sa mga bagong mananampalataya, magkaroon po tayo ng self-examination. Talaga bang si Jesus ang Lord? Siya ba talaga yung master? Siya ba talaga yung ruler? Siya ba talaga yung king of your life? O parte lang siya? Pag sinabi natin parte lang siya, merong, okay Lord, Lord kita dito, pero ako ang Lord dito. Are you getting this? Pag sinabi mong Lord mo siya, sa lahat ng part ng buhay mo, siya yung Lord mo. Kasi yung iba, Lord, akin to, wag mong pakialaman to, akin to. Calling Jesus Lord means to recognize His total authority in every part of our lives. Hindi lang kung ano yung gusto lang natin, Lord, boundary dito ka lang, dito lang ako. Huwag mong pakialaman to, Lord. So that's number one. Yun ang definition ng Lord. Master, ruler, king. Ownership, authority. And it's a call for obedience. Alam niyo po, Jesus as Lord changes your purpose. Totoo po yun. Kaya nga sabi natin, the moment you said yes, talagang the moment na ikaw ay nag-accept kay Jesus Christ as your Lord and Savior, He transforms your purpose. Di ba? Nagbabago talaga yung purpose natin. Your life is no longer about your dreams. Your life is no longer your ambitions, not your comfort. Sino nagsabi na madali maging Kristiyano? Di ba? Ang hirap. Kasi babantayan mo yung testimony mo. Di ba? Nandyan yung, you remember, yung blessing na ayaw ng lahat? Alam niyo kung ano yung blessing na ayaw ng lahat? Blessed are those who are persecuted. Di ba? So, it means living under His Lordship. It changes your purpose. Kaya nagbabago talaga yung purpose natin eh. The moment we said yes to our Lord and Savior Jesus Christ. It's a daily surrender. Dying to self. Di ba? Nababasa niyo po yun, di ba? Nababasa ninyo yun. Talagang dying to self, live for Him. Kaya sabi ni Jesus sa Luke chapter 9 verse 23, if anyone wants to follow me, let him deny himself. See, nakita ninyo? Diba? Talagang it's a daily surrender. Talagang i-deny mo, ito yung gusto mo, pero Lord, ano yung gusto mo? Lord, ito yung gusto ko,
pero yung gusto mo, Lord, ang gusto ko. Diba? If anyone wants to follow Him, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. So, to follow Jesus as Lord means daily surrender. Laying down your rights. Ito, lagi natin ito naririnig. Wala na ba akong karapatan? Tama ba? Lagi natin ito naririnig. Wala na ba akong karapatan? Sorry to tell you, the moment you said yes, meron ng higher rights. Laying down your rights. Ganun talaga po. Kaya talaga, if anyone wants to follow me, let him deny himself. Take up his cross and follow me daily. Hindi lang yung kung kailan natin gusto. To follow Jesus, Lord, means daily surrender, laying down your rights, your plans. Di ba? Kaya nga kanina narinig natin yung prayer na ready ka ba na sirain ng Lord yung plano mo kung alam ni Lord na makakasira sa'yo yung plano mo. Yung para, Lord, let your will be done. Kasi naniniwala tayo na mas maganda ang plano ng Lord kaysa sa mga plano natin. Amen. For I know the plans, sabi ng Panginoon. Do you agree? Mas maganda yung plano ng Lord. So, ready ka ba na sirain ni Lord yung plano mo? Kung alam naman ni Lord na makakasira sa iyo yung plano mo. Ine-embrace natin yung will niya. Yun yung daily surrender. Yung Lord, let your will be done. Ganun ba tayo? Ganun ba tayo? Lord, ito yung gusto ko eh. Ito yung plano ko. Pero, Lord, kung ano yung plano mo, kung ano yung gusto mo, yun na ang mag-manifest. Amen. Diba? Napakaganda yung song kanina, di ba? Lord, manifest. So, daily surrender means to seek His will in every area. Talagang yung Lord, ano yung kalooban mo? Ano yung will mo? In relationship. Sino dito? Yung mga single. Sino dito yung nagpipray na, Lord, gusto ko siya eh. Pero, siya ba yung gusto mo para sa akin? Amen. Pinagpipray nyo ba? Hindi nyo ata kasi pinagpipray eh. Yeah, we are also praying. Kita mo ha, kasi nga in every area eh. In every area. Pinagpipray nyo ba na, Lord, gusto ko tong work na to, pero ito ba yung work na gusto mo para sa akin? Amen? Napakasimple, di ba? Speaking sa work, inoperang ka, triple yung sahod, pero ang trabaho mo, linggo. Hindi ka bibigyan ng Panginoon ng hanap buhay na mapapalayo ka sa Kanya. Tandaan niyo po yon. Of course, the Lord will bless you na babalik yung glory sa Kanya. Hindi po pwedeng mapalayo ka sa Kanya. Kaya nga, sinisik natin yung will niya daily. How about your time? Sinisik mo ba yung will ng Lord sa time? Diba? Nagsisik ba tayo ng will ni Lord para sa sa time natin? Priority ba natin siya? Even do sa finances natin. Diba? Nagsisik ba tayo ng will ng Lord sa finances natin? Lord, ito yung binless mo ko eh. Kaya nga ang prayer ko, Lord, continue to bless me to be a blessing. Tama? Kasi alam mo, kapatid, sa totoo lang, kaya ka binibless ng Lord para maging blessing ka. Pero kung hihinto sa iyo ang blessing, hindi magpo-flow sa iyo ang blessing, nako, baka hindi ka makareceive ng blessing. Kaya lagi mong tatandaan, kaya ka binibless para ka maging blessing. Ano sabi ng Lord kay Abraham? I will bless you to be a blessing. Amen? So kaya yung lahat ng pumapasok na pagpapala sa iyo, tandaan mo, hindi yan lahat para sa iyo. Amen? Kasi yung problema, pagpasok sa atin na lahat eh. Kaya nga, doon sa bawat pumapasok na blessing sa iyo, may part doon si Lord, kaya tayo nagbibigay, may part doon, siyempre, other people to bless them, and siyempre, yung pinakamalaking part sa iyo. Tama? So, dapat sinisik natin ang Lord daily. It's a daily surrender. He is Lord in all, not in some. Amen? So, Lordship means surrender. You cannot have Jesus as your Savior without having Him as your Lord. Gets nyo?
Kasi dito tayo lagi nagkakaproblema. Marami gusto lang nila ng salvation, pero ayaw nila ng lordship. Di ba? Langit lang ang gusto eh. Amen? Tahimik na tahimik. Kinakabahan tuloy ako eh. Tahimik kayo eh. Okay, tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo sa kanya, makinig ka mabuti. Alam nyo ba na maraming tao gusto nila langit lang, pero ayaw nila ng lordship? You may accept Jesus as your Savior, but if He's not Lord, you're living in rebellion without even realizing it. Hindi mo nare-realize, nagre-rebel na pala tayo sa Panginoon. Kasi nga, langit lang ang gusto natin minsan. May mga tao ganun ang gusto. Langit lang, salvation lang. Pero ayaw niya ng lordship. Ayaw niya magpasakop. Because surrender is not a one-time event. It's a daily choice. It's a daily choice. Para bang, Lord, ano ba gusto? Nagpe-pray ba kayo ng ganon? Lord, ano yung gusto mo para sa akin? Di ba? Ano ang gusto mo, Lord, na gawin ko sa time ko? Ano ang gusto mong gawin ko sa resources ko? Ano ang gusto mong gawin ko sa aking career, sa aking relationship? Di ba? It means saying yes to His priorities, even when they don't line up with ours. Kasi yun nga, yung church, pag ikaw kasi nag-surrender sa will ng Panginoon, ready kang sirain niya yung mga plano mo eh. Kung alam ng Lord na yung planong yun ay makakasama sa'yo. Because lordship means total surrender. It's a total surrender. Lord means master, ruler, king. Siya yung merong final say. Di ba? I'll give you some illustration when we say, si Lord ang may final say. Napapractice po ba natin yung lordship ng Panginoon doon sa ating mga decisions? Nasubukan nyo na ba na mamili sa department store, na mamili ka ng damit, tapos nagsasalita ka mag-isa. At sinasabi mo, Lord, ano ba yung mas bagay sa akin dito? Ano yung gusto mo sa akin dito? Ngayon, siyempre, ayan na si Satan. Ayan, nakikita mo yan, no? Yan, pag sinuot mo yan, kitang-kita pusod mo, ang ganda. Di ba? Yung isa naman, hindi, ito, bagay sa ito. You look sexy but decent. Tama? Sa mga decisions natin, sinisik din natin ng will. Lalo na yung mga major decisions. You ask wisdom sa Panginoon. Kaya marami sa life natin, sumasablay, pumapalpak, kasi hindi tayo nag-ask ng wisdom sa mga decision natin. Hingi tayo ng wisdom sa Panginoon, especially yung mga major. Of course, yung mga minor decision. Lahat, hingi natin kay Lord kung ano yung decision niya. Even our desires. Diba? Siya ba yung final say? Lord, siya talaga yung gusto ko eh. Di ba? Meron talagang ganyan, may nagpe-pray. Siya talaga, Lord, yung gusto ko. Pero siya ba yung gusto mo para sa akin? Lord, kung hindi man siya para sa akin, sana ako na lang para sa Kanya. No? Pero kidding aside, yung mga desires natin, yan ba nakasubmit ba yan sa Panginoon? Even yung direction, alam mo, nagpe-pray tayo ng direction. Lord, dahil sinabi mo, yan ang gagawin ko. You remember Peter? Di ba? Peter, nung siya po ay nag-fishing, wala silang nahuli, di ba? Pero sabi na, okay, cast your net. Doon banda, Lord, magdabag na nga kaming nangisda pero wala kami nahuli. Pero dahil sinabi mo, Lord, susunod kami. Amen? Siya yung may final say. Amen? Yun yung lordship eh. Alam nyo, number 3, yung lordship ni Jesus Christ in the gospel, hindi lamang ito salita eh. Di ba? Dinemonstrate niya yung power niya. Kaya pala, yung Philippians chapter 2, verse 10 and 11, sabi dito, so that at the name of Jesus, every knee should bow. Talagang lahat talaga, luluhod talaga sa pangalan ni Jesucristo. In heaven, and on earth, and under the earth. And every tongue confess that Jesus Christ is
Lord to the glory of God the Father. So hindi lamang sa salita, dinemonstrate niya talaga yung authority niya. Di ba, pinakita niya, yung even the nature, He's the Lord over nature. Di ba, in Mark chapter 4, verse 39, yung wind, di ba, yung sea, sabi niya, peace be still. Tumigil yung ulan, tumigil yung hangin. Di ba? He's the Lord over nature. Lord over sickness. Di ba, kanina umaawit tayo, He's the Jehovah Rapha. Di ba? He's the healer. Di ba? Marami tayong nabasa throughout the scripture na talagang even yung mga sickness, even yung mga diseases, He's the Lord over sickness. Di ba? Pinagaling ng Panginoon. He's the Lord over demons. Nabasa din natin ito many times, di ba? Yung mga sinasapian ng mga masasamang spirito, He cast out demons. So ipinakita niya hindi lamang niya itinuro, hindi lamang sa pananalita, i-demonstrate niya yung kanyang lordship. Even, di ba, Lord over sin. Di ba? Siya yung merong right and power para mag-forgive ng ating mga kasalanan. So doon makikita talaga natin na yung lordship talaga, nagko-command talaga ito ng obedience. And minsan, naiisip natin, number 4, Jesus as Lord brings freedom. Kasi akala natin, wala na. Alam nyo ba, over the years, in my pastoral ministry, I also encountered people na kaya ayaw nila na makilala, tumanggap ang Panginoong Kristo, ma-born again Christian, kasi alam nila marami silang i-give up. Alam naman natin yun, di ba? Tama? Ang dami nating i-give up. Akala natin kasi, pagka nag-reign na si Jesus sa buhay natin, akala natin wala na tayong freedom. Yun nga, kaya sabi natin, wala na ba akong karapatan? Di ba? Wala na ba akong right? Pero meron na kasing higher right eh. Di ba? When you say He's Lord at yung Lordship nagre-reign sa life natin, He's controlling us. He's controlling over us. Di ba? So yung amazing truth, when Jesus is Lord, hindi naman niya tayo in-enslave. Actually, He sets us free. In John chapter 8, verse 36 says, if the Son sets you free, you will be free indeed. Kasi church, yung freedom comes from living under His loving rule. Not from living according to our own selfish desires. Yun yung totoong freedom. Yung pag nagro-rule na sa buhay natin ng Panginoon. You can walk in peace. Tama? Pag alam mo na nandyan ang Panginoon, alam mo na ang Panginoon ay sumasa iyo, you can walk in peace. You can walk in joy and confidence because He is in control. Alam mo no weapon formed against you shall prosper. Di ba? Lordship is personal and practical. Mga kapatid, it's not enough to believe Jesus is Lord. We must live like it. We must show His Lordship when we forgive, when it's hard. Madali ba magpatawad? Mahirap. Pero dahil sabi ng Panginoon sabi ng Lord forgive when it's hard, obey when it costs, trust Him when we don't understand. Kasi yun yung Lordship Na-imagine nyo ba pag sinabing Lordship? Imagine ninyo, ngayon merong war, di ba? Sa Israel, against Iran, di ba? May mga rumors of wars. Now imagine ninyo, nabanggit ko na ito minsan, imagine ninyo ang China kung sakupin ng Pilipinas. Pag sinakop ng China ang Pilipinas, hindi na yung flag natin ang itataas natin. Ang flag ng China at saka yung white flag, surrender. Ganun po yung lordship. Nag-surrender na tayo ng life natin Diba? Surrender na tayo. Nga lang ang problema natin, gusto lang natin talaga yung salvation, pero ayaw nating pasakop. So, forgive when it's hard, obey when it costs,
trust Him even when we don't understand. Maraming mga questions, maraming mga bagay, even in my life. Ang dami ko rin mga question, ang daming why questions, pero still, I trust Him. Even, hindi ko maunawaan kung anong nangyayari. But I still trust Him. Amen ba yon? May natututunan tayo about Lord and Lordship. Okay, next. Lordship in daily life. Ayan. Ito yung gustong-gusto ko eh. When theology meets practice. Kasi hindi po pwedeng lumaki lang yung ulo sa alam, pero hindi lumaki yung puso. When theology meets practice, napakarami mo ng alam. Sabi mo sa katabi mo, napakarami mo ng alam. Ikaw na. Ikaw na. Hindi naman tayo nagpapagalingan dito. Sige na, ikaw na. Napakarami mo ng alam. Ang dami mo ng sermon na narinig. Nabasa mo na ang Bible ng paulit-ulit. Ang dami mo ng conferences, seminar na inatinan. Napakarami mo ng alam. Ang kulang na lang, practice. Tama? Kaya lang kasi, pag walang practice, lalaki lang ang ulo mo, dadami lang ang alam mo. Dapat yung theology, dapat yung practice nagmi-meet. Jesus must be Lord of all. Or He is not Lord at all. Gets nyo? Dapat siya yung Lord sa lahat ng areas. Otherwise, hindi siya Lord at all. Kumusta ba? Lord ba si Lord ng time mo? O yun na nga sinasabi natin kanina, hindi. Ako pa rin na nasusunod kung kailan ko lang gusto. Di ba? Lord ba si Jesus sa time mo at saka mga priorities mo? Lord ba si Jesus sa finances mo, sa mga resources mo? Lord ba si Jesus sa mga relationships mo o sa decisions mo and your daily choices? Church, who is really in charge? Sino ba talagang in charge sa'yo today? Nagre-reign ba yung lordship ng Panginoon sa life natin? Because Jesus is not only your Savior, He's your Lord. Kaya hindi mo pwedeng paghiwalayin yun. Hindi po pwedeng Savior lang ang gusto natin. Kailangan meron din siyang lordship sa buhay natin. When you surrender to His authority, your life will be transformed from inside and out. Meron talaga, church, whether you like it or not, meron talagang changes. Merong magandang pagbabago. Sino dito yung naniniwala na pag kumilos ang Panginoon, merong mangyayaring maganda? Amen. You will experience a purpose that fulfills a peace that surpasses understanding and a joy that no one can take away. Wow. Yun talaga yung kaligayahan talaga ng puso natin. Wala talagang makakaagaw niyan. Wala talagang makakasurpass talaga niyan. Walang kapantay yung kaligayahan natin. Itinatransform niya talaga yung life natin. Again, in book of Luke, chapter 9, verse 23, sabi ng passage na to, take up your cross daily. It means yung lordship ni Jesus, kailangan talaga, meron talaga tayong denial of self. Maniwala po kayo, yung mga bago po dito mga Kristiyano, meron ba tayong first time dito? Meron bang bisita this morning? Taas nga po ang kamay dito ng born again Christian. Taas ang kamay. Amen. Amen. Praise God. Okay. Gusto kong gawing illustration nito. Of course, not to offend, no. Gusto ko lang gawing illustration nito. Sabi natin, Jesus is my Savior and Lord. And I am a born again Christian. Amen. Pero alam nyo ba na yung mga nagpo-profess na born again Christian, marami sa atin naman dito galing tayo from other church, from other faith. Tama? Tama ba? Bago tayo na born again Christian, most of us, majority ata sa atin, dati tayo mga Catholic, no? No? Alam nyo ba, marami sa loob ng church,
born again Catholic. When we were doon sa ating old faith, alam naman natin na meron Diyos. Tama? Tama? Alam naman natin na it's good. Sabi nga kanina doon sa exhortation ng giving, di ba? In its proper time, you will reap your harvest. Continue doing good. Alam naman natin, it's good to read your Bible. Tama? Pero, alam natin, pero hindi tayo nagbabasa. Marami, hindi nagbabasa. Alam naman natin, it's good to pray, pero hindi lahat regular nagpe-pray. Tama? Alam naman natin na it's good to come and worship the Lord. Of course, hindi lang during Sundays. Sabihin na lang natin pag Sundays, pero hindi lahat nag-church. Tama? Ibig sabihin, nasa loob tayo ngayon ng isang iglesia, pero dala-dala pa rin natin, bit-bit pa rin natin yung dati. Amen. Kaya ang tawag sa kanya ay born again. Kasi nasanay tayo doon sa dati nating sinasamahan, nasama tayo, doon kasi pwede lahat. Tama? Pwede nga bisyo eh. Huwag lang sobra. Tama? Pwede nga experience, kasi ako na-experience ko yun eh. Dadating ako pagka malapit na magsabi si Father ng humayo kayo ng mapayapa eh. Di ba? Bit-bit pa natin hanggang ngayon, di ba? Di ba? Bit-bit pa natin. Ang service 10 o'clock, dadating ka, ay, dali, nakakailang kanta na ba yun? 3 kanta na, okay. Tama? Bit-bit pa natin, no? Umamin! Alam naman natin kung ano yung tama. Nga lang, nabit-bit natin yung kultura na yun. Nasaan yung lordship? Yung dati bang yun, nagwiwin ba ng soul yung dati? Hindi, di ba? So, nabit-bit din ngayon, no? Hindi rin nagwiwin ng soul. Amen. Whew, Lord, forgive us. Lordship means denial of self. Daily obedience, willing to follow even when it's hard. Church, stop making excuses. Let me tell you a story. In Book of Luke, chapter 9, verse 57 to 59. Kasi pagka tinawag natin si Jesus na Lord, yung lordship niya magre-reign sa atin. Siya yung priority natin. Siya yung masusunod, siya yung final say. Di ba? Ready tayo i-give up lahat for His sake. Yung right natin, wala na yon, church. Na-overcome na yon ng higher right. His right. Okay, so alam nyo ba na the cost of following Jesus, kasi if anyone wants to follow me, he must deny himself. May cost, may price yung pag-follow talaga sa Panginoon. In verse 57, let me tell you this story. Kaya sabi ko, stop making excuses. In verse 57, alam naman natin, merong, as they were going along the road, someone said to him, I will follow you wherever you go. Nabasa nyo na to? Diba sabi dito, nandun yung mga tao, maraming lumalapit sa kanya. Sabi niya, Jesus, I will follow you kahit saan ka pumunta. Sasama ako. In verse 58, Jesus said to them, or to him, talaga sasama ka, foxes have holes, and birds of the air have nests. Sabi nga parang, wala ako baka walang comfort sa pagpalo sa akin. Baka inaakala mo, pag tayo nagmi-mission, doon tayo sa 5-star hotel. Tama? So, foxes have holes and birds have nests. Meron silang tinutuluyan. Minsan, wala tayo. Uncomfortable. Di ba? Nandyan yung matutulog tayo na malamok. Minsan, gutom. Di ba? Sino dito, yung mga nasa ministry na encounter nila yan. Na-experience nila yan. Di ba? Minsan nga, yung bulsa pa nila, ang talagang simot. But the Son of Man has nowhere to lay His head. Now, church, verse 59. Tingnan natin,
Tingnan natin kung born again Christian talaga tayo o born again Catholic lang tayo. To another, he said, pwede ba palitan mo yung pangalan mo yung follow me, palitan mo. Ano ba pangalan mo yan? Basahin mo nga, palitan mo pangalan mo. To another, he said, pakibasa nga po, paki-change yun ng name nyo, yung follow me. To another, he said, Patrick. Now, tingnan natin yung lordship niya dito. Tingnan mo tinawag nitong, kung sino man ito, tinawag niyang Lord. Diba? Ano yung verse 57? Sabi dito, someone said to him, I will follow you wherever you go. Yabang, no? Diba? Meron dyan, magpapasok ako sa ministry. Kahit anong hirap, kahit anong mangyari, kahit anong gagawin ko. I will follow. Yabang, diba? Ganyan eh. Tapos pagdating ng verse 59, Lord, let me first. Basa nyo? Anong ibig sabihin sa inyo nun? Tinawag niya ng Lord, pero let me first. Akala ko ba Lord mo ko? Bakit meron kang let me first? Because if I am your Lord, I am your first. Lord, sige. Lord, pagka binago mo, pagka binigyan mo ako ng trabaho, Lord, sige, mag-church na ako. Sabi ng Lord, hindi, mag-church ka muna bago kita bigyan ng trabaho. Lord, sige, susunod ako, Lord, pero unahin ko muna ito. Andali, akala ko ba Lord mo ko? Pero bakit meron kang ibang inuuna? Now, question ko sa inyo ngayong umaga, ano yung mga let me first ninyo that competes the Lordship of Jesus Christ in your life? Ano yung mga let me first ninyo? Sir, Lord, sige, magsiserve ako pero let me first. Tanungin mo yung katabi mo, ano ba yung mga let me first mo? Ano ba yung mga excuses mo? 'Di ba? Stop making excuses. Tinawag mo ako ng Lord tapos sasabihin mo, let me first? Hello? What is Lord? Master, ruler, king. Ownership, authority. Tama? Tama ba? Ba't ngayon, pag nag-pray ka, in the name of Jesus, my Savior and Lord. Pero ang dami nating let me first. Amen? Parang hindi nagmamatch. Kaya nangyayari ngayon, lip service lang. Di ba? Sa bibig lang yung lordship ni Jesus. Wala dito. Amen? Church, it's a call to action. Lordship is not just belief, it's a response. By their fruit, you will know them, ang sabi ng Bible. Alam niyo yung Lordship, kasi pwede nating pekiin yung salita natin eh. Mahal ko si Lord. Di ba, mahal ko si Lord. Pero God cannot be mocked. Hindi natin maluloko ang Panginoon. Pwede natin pikiin yung salita natin, pero by their fruit, you will know them. Sabi ng Matthew 15:8, these people honors me with their lips, but their heart is far from me. Now the question is Jesus truly your Lord of your life? O figure lang siya ng belief mo? Di ba, alam mo lang, yan yung sinasabi kanina, alam naman natin Alam naman natin na ito ang tamang dapat gawin. Alam naman natin, He is Lord. Pero, siya ba talaga yung nagre-reign? What areas of your life are not fully surrendered? Meron pa ba? Meron pa ba kayong hino-hold? Di ba may hino-hold pa ba? Ito, akin to. Lord, yung relationship, makialaman. Kasi siya talaga yung gusto ko, Lord. Di ba? Sabi ng Lord, wag yan. Hindi, Lord. Dito ka lang, Lord, akin to. Meron pa bang mga part ng life mo na kinikip mo from God? Because today is a call to total lordship. If Jesus is not yet your Lord or Lord of your life,
today is the day to make that decision. Church, this is the day to make that decision. Kasi alam mo, ang dami nating let me first. Yun yung kakompetition ni Jesus eh. Di ba? Sabi mo, you will follow. Do you remember the moment you said yes to Jesus? Napakainit mo, di ba? Napakainit mo eh. Napakainit natin. Mga kapatid, when I became Christian at the age of 11, sa loob ng 45 years, hindi ko naman sinabi na perfect ko. But in ministry, I've been in ministry for 25 years. Ang tagal na namin ginagawa ito. Ikaw nga, kabago-bago mo pa lang, pagod ka na kaagad. Amen? You know, yung sustaining, di ba? Napag-usapan natin last week, di ba? You know what sustains? Doon sa decision na yon? Kasi alam namin, He is our Lord. Siya ba yung Lord sa mga decision mo? Di ba? Sabi ng Bible, every knee shall bow. Lahat ay luluhod. Lahat ng pangalan, mas above yung name ni Jesus Christ, above every name. Kasi lahat ng, anong bagay dito sa mundo walang pangalan? Sige nga, tingnan mo sa paligid mo, lahat yan may pangalan. May electric fan, may aircon, may relo, di ba? May upuan, lahat may pangalan, may tao, of course. Di ba? Pero sabi ng Lord, above every name, every knee shall bow. Because of His Lordship. Nga lang, sabi mo, Lord, I will follow, but let me first. Ano yung let me first natin? Pwede ko ba i-request ang bawat isa to please stand? Pwede ko ba tawagin yung ating music team? Sa inyo pong kinatatayuan, may I request again to please close your eyes. Alam niyo po kung merong araw, merong oras na dapat nagbigay tayo ng total surrender sa Panginoon, I think this is the time. This is the time. Longing ang Panginoong Jesus doon sa Lordship niya para sa life natin. He's not enslaving us. Actually, He's giving us freedom. Diba? To live in peace. To live in joy. Walk in joy. Yung guilt, yung shame, diba? Lahat yung binayaran na ng Panginoong Jesus. Pero, siyempre, maraming competition yung Lordship ni Jesus sa atin. Diba? Sabi mo, Lord, let me first. Ang daming ganun. Let me first. Lord, may lakad ako eh. Saka na ikaw. Lord, eto na muna ang karir ko bago ikaw. Let me first. Pag tinawag mo siyang Lord, He's the first. Amen ba yon? Decisions, directions, desires, yung time mo, relationship mo, in all areas, not some areas, in all areas. Now, habang ang inyo pong matay nakapikit, you talk to God. I believe this is the best time for total surrender. You talk to God. Lord, of course, you talk to Him. The Holy Spirit is moving right now. Come on. I believe kailangan mo talaga today a total surrender. Yung let me first na yan, dapat si Jesus ang first. Lord, I will follow you. I will trust you even I don't understand.
I will forgive even it's hard. Obey when it costs. Because you are my Lord.